Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Narito ang mahalagang panayam ng City Information Office sa ating kababayang bayaning OFW na nagligtas ng isang sanggol sa kasagsagan ng sunog sa bansang Hong Kong noong Nobyembre 26, taong 2025. So ano po yung pinagkahabalahan nyo po dati nung hindi pa po kayo nag-a-abroad? Ano po yung nagtulak sa inyo para mag-ibang bansa? Yung pinagkakaabalahan ko po dati, nagtatrabaho po ako as cashier po sa department store dito po sa lungsod ng San Pablo. Nagtulak naman po sa akin sa pag-ibang bansa dahil po sa anak ko at sa kapatid ko pong nag-aaral dahil wala pong isa sa aming nakatungtong ng high school, college, kundi siya lang po talaga, kaya pinupurso po namin. 9 po kami magkakapatid, siya lang po talaga nakatungtong ng kolehiyo. Yun po talaga yung inspirasyon ko din po. Yun. Bago po kayo mag-Hong Kong, saan po kayo muna na bansa nagtrabaho? Una pong bansa sa Qatar po. 2 years po ako doon. So, sa Hong Kong naman, ilang babago pa lang po ba kayo doon or gano'n kayo katagal? First time ko lang po sa Hong Kong. And 1 day pa lang po akong trabaho po doon. Nung araw na incident? Opo. Ano po yung pinakamahirap na karanasan nyo as overseas Filipino? Pinakamahirap po talaga mapalayo sa anak, sa pamilya. Mararanasan niyo po dyan yung homesick, yung pagod, stress, tsaka yung mararanasan niyo rin po yung yung anxiety, depression dahil sa mixed emotion na mararamdaman mo, malayo po sa pamilya. Tsaka yun, hawak ng amo mo yung oras mo. Tapos yung sa Qatar nga po, wala akong day off doon. All around lahat. 4 kids po sila. Tapos may kapatid pa po sila na may anak din, nandun din po sa loob. Tapos may mga bisita pa. So, Mahirap po talaga. Mahirap, sobra. Kailangan lang tulungan yung sarili mo, magpakatatag, i-motivate mo yung sarili mo. Kailangan talaga, inspirasyon mo din yung pamilya mo. Bakit po ninyo piniling iligtas ang bata kahit nalagay na sa panganib ang sarili niyong buhay? Kasi no choice, kami na lang po yung nandun. So kailangan tulungan na lang din po yung isa't isa. Tulungan yung baby. Sabi ko nga, Lord, kung matupok kami, okay lang, sama-sama kami. Maligtas kami, thank you. So matapos po yung pangyayari, paano po nabago ang inyong pananaw sa buhay, sa trabaho at sa sakripisyo ninyo bilang isang OFW? Ito po kasi, kung hindi ka magsasakripisyo talaga, hindi mo makukuha yung goal mo sa buhay. Kaya, basta, ang hirap. Kailangan mo lang talaga magsakripisyo and pray to God kung nasaan ka man, saang bansa ka nagtatrabaho. Sobrang laki po ng nabago sa pangyayaring yan. Kaya, thank you Lord at sa lahat po ng mga tumulong. Iyan lang. So, may balak pa po ba kayong mag-ibang bansa? Sa ngayon po, hindi ko pa po siya naiisip kasi may trauma pa. Tsaka, pinapagaling ko pa din po talaga yung Dahil po sa hindi biro naranasan ko, naging sensitive na po yung lalamunan ko. Nagkaroon na rin po ako ng asthma. May allergy na rin po ako sa pagkain. Tapos, hindi po biro yung trauma na naranasan ko. Kaya hindi ko pa po masasabi kung mag-abroad ulit or ano. So, ano po yung maipapayo nyo sa mga kapwa OFW nyo po? Ang maipapayo ko lang, magpakatatag kayo para sa pamilya nyo. Lagi kayo mag-pray kay God para sa inyong kaligtasan kung saan bansa man kayo. Makatatag kayo. Basta lakasan nyo lang yung loob nyo. Yun lang. Pray lang palagi kay God. Tapos laging magkaroon ng malasakit. Tapos yun lang. Maging humble lang palagi. Yun lang. Ito si Eira Diaz mula sa City Information Office para sa bagong San Pablo News Updates.